Ito ang hindi natin nalalaman. Ilang araw lang pala ang nakalipas ay pinatanggal ng China sa Google Map at Google Earth ang West Philippine Sea label sa mapa ng South China Sea. Diyan mismo sa karagatan na yan. Di ba nilagyan niya ng Google last month ng label na West Philippine Sea na kung i-search natin ang Google Earth at Google Map at kahit Philippines o China Sea ang i-search natin ay meron talaga tayong mabasa ang West Philippine Sea na malapit sa Zambales. Ngayon meron palang ginawang ang China eh. Hindi natin sure kung nag-request sila sa Google. Ang Google ay situated yata yan sa Australia at alam naman natin na magkakalaban ng Australia at China, di ba? O sa palagay ko, hindi wala kasing pahayag ang Google kung bakit natanggal. Ngayon, ang China ay tahimik lang pero sa palagay ko ay hinahack ng China ang Google kaya natanggal yun. Well, atin muna panoorin ang balitang ito courtesy sa atin ng Indian News Channel. Today we end in the Philippines, where just 2 weeks after Google labeled the West Philippine Sea on its maps, the Filipino maritime region suddenly disappeared from both Google Maps as well as Google Earth. Instead, the entire Filipino maritime region was shown as an extension of the larger South China Sea, which is a geographical frame of reference favored by China that Manila firmly denies. Ayun mga kababayan, natanggal nga ang West Philippine Sea na marka o label sa malapit sa Zambales. At ang nilagay lang na label ay South China Sea lang. Kasi ito yung pahayag ng kanilang spokesperson na si Jun Jakun na ang known daw na karagatan tawag dyan ay South China Sea. Okay, totoo naman yan na known ang South China Sea noon. Kasi noon pa yan namapa sa panahon ni Kupong-Kupong. Kasi ngayon, binago na, di ba, ng Google Earth, ng Google Map. At nilagyan na talaga ng WPS. Kaya ito yung makabagong mapa ngayon ng buong mundo. At hindi naman siguro ang Google Map gumawa-gawa lang. Meron silang pinagbabasihan. Ang problema nga lang magkakalaban ng Australia at China. Kaya baka nahack ng China ito at natanggal, nahack ang Google Map. Pero dahil si Erwin Tulfo ay pumalag, tumawag yata si Erwin Tulfo sa Google Map, Google Earth na company at naibalik ito ngayon, kaya good news. Naibalik na daw, sabi dito sa news nitong Indian channel na ito. Mabuti pa ang channel sa India ay alam eh. Sa atin hindi binalita yan. Okay, balik tayo sa kanyang balita. This incident has led to massive uproar in the Philippines. In fact, a senior leader in the Filipino state, without naming China, asked the US tech giant if its policies are driven by fear. And as the uproar over the row grew both on and off the social media, the West Philippine Sea label reappeared on social media this morning. Ayan, so dahil sa tinawagan pala ito nga, pumalag si Erwin Tulfo, ito, are you afraid, Google? I think so. Kaya kinabukasan ay naibalik eh. Paano kaya nangyari yun, no? Sabi ng Google ay mayroon lang technical problems. Ay, nako. Palagay ko ay dahil sa China. Di ba kasi ayaw talaga ng China lagyan niya ng West Philippine Sea kasi ma-recognize na ng international community, ng United Nations, ng ASEAN. Kapag nandyan sa label ng Google Map, ay atin yan, di ba? Ano bang ginagawa niyan? So atin talaga yan. West Philippine Sea. Maraming salamat sa Google at naibalik ito. Okay, balik tayo sa ating kaibigang Indian News Channel. On social media this morning, Filipino media cited a Google spokesperson as saying that the West Philippine Sea label had disappeared due to quote-unquote a technical issue, which was later resolved. But many Filipinos on social media platforms continue to ask if China actors had a role to play in the brief disappearance of the West Philippine Sea label on Google Maps. The West Philippine Sea label first prominently appeared on Google Maps on 14th of April.
China, which claims the West Philippine Sea as its own despite an international tribunal ruling against it, was the first to be infuriated. Repeating its internationally denounced claims on the Filipino maritime zone, Beijing had said that the region, even the one near the Philippines, remains recognized as South China Sea. I must point out that the South China Sea has long been recognized. Si Jun Jiakun, the Chinese spokesperson ng CPP Communist China, ito yun, no? Nagsabi na South China Sea lang talaga ang dapat ilagay diyan at walang WPS kasi matagal nang nalaman daw ng buong mundo. Buong mundo noon pa yun kasi ang gumawa ng mapa noon ay walang ibang mailagay kundi South China Sea kasi ang Pilipinas noon ay hindi pa gaanong kilala sa kapanahonan ng 15th century. Kaya ang nailagay diyan dahil malakas na bansa ang China noon, malaking bansa ay South China Sea. Pero hindi nangangahulugan na sa China yan. Kasi sa bagong batas nga ng International Conventional Law of the Sea, yung UNCLOS, ay meron nga di ba, yung sinasabing 200 nautical miles galing sa baybayin ng isang bansa, yung dagat na sakop ng 200 nautical miles ay sa kanya yun na itong economic zone. Sa kanya yung karagatan. Ang China ay malayong-malayo na talaga. Malayo na yung kanilang sinakop. Wala nang madaanan yung mga international vessels na merchant commercial ships. Hindi na makadaan kasi hihingi sa kanila ng permiso at mayroong parang parang toll. Kung highway pa, magbabayad ka kung dadaan ka. Kaya kinukontrol ng China yan. Kapag nakuha nila yan, ang international shipping katulad ng India, dumadaan ng India dyan, dumadaan papuntang Indonesia, and then lalabas papuntang West, Europe, Amerika. So dito talaga dumadaan yan sa atin, sa WPS malapit. Kaya hindi pwedeng angkinin yan ng isang bansa kasi free passage yan ng mga merchant ship. Kaya pumalag dyan ang India, pumalag din ang Amerika dahil sila yung maraming barko na dumadaan dyan. Kaya hindi pwedeng angkinin ng China kung sa lupa pa yan, the right of way. Yan yung right of passage ng mga barko. Kaya ang China, hindi nila iniisip yan. Iniisip nila ang kanilang sariling bansa. Kasi kung sa kanila na yan, sa kanila na yung laman ng karagatan, sa kanila na yung mina, sa kanila na yung raw materials. Hindi lang yan, yung sinasabi diyan na trilyones, barilis, dolyares na nakareserbang langis sa WPS. Kaya nga sabi ni Trump, it's time na daw to drill, baby drill. Yun ang sabi niya, barinahin niya daw yung WPS. Sabi ni Trump. Kaya kung magkaganon, namiminahin ng Amerika, napakaganda. Kasi ang Amerika, hindi naman niya nakagawin sa atin. Kundi merong dyan, di ba? Merong consignment dyan, merong agreement, which is malaki ang ng Pilipinas dyan kasi baka 50-50, di ba? Kung 50-50 ang Amerika ang gumastos, ang laki-laki ng gastos ng paggawa ng yung drilling dyan, di ba? Yung drilling, malaking gasto yan. Bilyones dolyares din. Pero ang nakukuha, trilyones. Kaya ipaubayan na natin yan sa Amerika kaysa China ang kukuha dyan. Siguradong wala tayo, walang hati at hindi lang yan. Angkinin pa nila ang lupa, ang karagatan. Ang Amerika, hindi nila inaangkin ng karagatan, ang lupain, bagkus binigay sa atin. Ang sa kanila ay drill, baby drill. Iyon ang sabi ni Trump. Barinahin talaga niya para makuha dyan ang langis. Alright, so napakagandang balita na ibalik na pala ng Google ang West Philippine Sea label sa karagatan ng Zambales. Ito, are you afraid? Binira ni Erwin Tulfo. Kaya ibinalik agad ng Google. Ano kayang nangyari? Anyway, nandiyan na daw, na ibalik na at hindi natin alam na meron palang glitch. Merong nangyari na natanggal pala ng ilang araw. Hindi natin alam
Mabuti pa itong taga-India, alam nila. Kaya nga, binabantayan tayo ng India eh. Kasi yung karagatan dyan ay dyan dumadaan din ng mga shipping ng India. Kaya kahit magkaibigan ng China at India noon, ngayon hindi na. Medyo mayroon na rin silang hidwaan.